Ginagawa nyo king ko yung mga kapampangan Nalaman ko na ngayon na nagpahanda ng pera ng budget na 50 million at mga grupo niya para ipapatay ako. Mukhang isang persilapid na naman yan. Ladies and gentlemen, I am now asking your prayers. Please pray for me. Hindi ito biro yung pinasok ko. Ginigiba mo yung reputasyon ng University of the Philippines. Ginigiba mo, iikot sa kanyang libingan si Justice George A. Malcolm na siyang nagtayo ng University of the Philippines College of Law. Si Justice George Malcolm na siyang nagdesisyon ng isang tawagin ko, the greatest decision of the Supreme Court in any Supreme Court in the world when it comes to the issue of press freedom. Sa sinabi na desisyon ni George Malcolm sa kaso na United States versus Felipe Bustos Jr. na kung saan ang kaso ay nagsumbong si Felipe Bustos, nagsumbong sa Malacanang sa Gobernador General na ang judge nila sa Pampanga ay kurakot. So itong judge sa Pampanga na nagagalit, kinasuhan ngayon si Felipe Bustos. So ang rason nila, sinabi naman doon ni George Malcolm, karapatan ng kahit sino mamayan ang mag-criticize, ang magpupuna. So hindi mo pwede yan tanggalin. At sinabi doon ni George Malcolm, siya ang nag-una ng ideya, do not be onion skin. Huwag kang balat sibuyas. Iyan po, sinulat yan ni George Malcolm sa decision na yan na noong na pinromulgate noong March 18, 1918. So ngayon, sinabi niya sa English, at the interest of the society and the maintenance of good government require full public discussion of public affairs. Any official of the land has no right to complain if the criticism is about his performance of his job. Rising superior to any official of the land, to the President of the Philippines, to the President of the Senate, to the Speaker of the House of Representatives, to all congressmen, to all senators, is that public interest, the interest of the society. And it is the one that is served by the criticisms that are thrown away against the public officer so that the abscesses or abuses must be thrown away from the governance. Biro mo, mas mauna pa si George Malcolm, mas nauna pang Philippine Supreme Court kaysa United States Supreme Court sa paglalabas ng ideya na ang mga opisyal ay ng bayan ay walang karapatang kumaso kung sila ay nilibel ko, no? Okay? Galing na ni George Malcolm. Naunahan pa niya yung New York Times case versus Sullivan na pinalabas ng United States Supreme Court noong 1964. Sa atin, 1918. Sila, 1964. Nung pinalabas naman sa New York Times versus Sullivan, sinabi ron that the public officer cannot sue. Hindi pwede siyang kumaso kung hindi niya mapatunayan na yung sinabi ng isang nagpupuna ay kasinungalingan at nung sinulat at pinablis ay alam niya na kasinungalingan. Kung hindi niya mapatunayan na kasinungalingan, talo ng public officer. At kung mapatunayan man niya na kasinungalingan, pero hindi niya mapapatunayan na alam nung nag-publish sa panahon ng iyon ay sinulat, hindi rin siya mananalo. Yan ang tinatawag na actual malice doctrine. Kaya dapat mong tandaan yan, Lito Lapid. Kung kumasok ka sa akin, ang lahat ng sinabi ko na nanggaling sa mga source ko, patunayan mo yan na hindi totoo. Pangalawa, patunayan mo na alam ko na hindi totoo and yet binlag pa kita. Kung bakit ko sinabi ito, ay para naman masasawata yung plano ninyo ni Bong Pineda. Ladies and gentlemen, I am now asking your prayers. Please pray for me. Hindi ito biro yung pinasok ko. Nalaman ko na ngayon na nagpahanda ng pera ng budget na 50 million si Bong Pineda. Kasama yan sila ni Lito Lapid at mga grupo niya para ipapatay ako. Para mapatunayan, hindi ko naman alam kung talagang totoo, pero pinost pa sa Facebook nung nagmamalasakit sa akin. So anong sinabi niya? Para mapatunayan ko sa inyo na hindi ako nagmamarites, ito yon. Kaya ako ngayon ay humihingi ng tulong, ang malaking tulong na nabibigay niyo sa akin kung ako ipagdadasal niyo lagi
na hindi ako mahuhuli ni tinatawag na Dibong Pineda kung sino mga killer niya. Nilagay dyan, nakasulat sa salitang Kapampangan. Ngayon, tinanong ko ang mga client ko na mga Kapampangan kung anong ibig sabihin yan. Pare, 50 million ulo ni Toto Kausing, patay man o buhay. Sila ang hari at reyna. Ang dami nilang pera, pare, pati mga NPA. Tinawag na nila. Sabihin mo sa kanya, mag-ingat siya. Mukhang isang persilapid na naman yan. Kailan pa? Kaya magiging maayos ang Pampanga, pare. Totoo yan. Connect yan sa DOT. At bakit naman magagalit si Bong Pineda sa akin? Kung hindi siya konektado, di ba? Sabi ng asawa niya na si Lilia Baby Pineda, hindi niya alam nung ginisan niya si Mayor Jing Capil, hindi niya alam na bakit ikaw, Jim, mayroon palang pugo sa purak, hindi namin alam. Di ba? So, ngayon, kung hindi pala ninyo alam, hindi kayo connected. Bakit kayo magagalit nung sinabi ko na alam nyo, nagkunwari lang kayo. Ang alam naman ng buong bayan na hindi makapagpalaro ng kahit anong kasino o pogo ang sinuman sa Pampanga kung walang pagpapaalam at kung hindi pumayag si Bong Pineda. O ngayon, para maipakita nila sa buong kabalin nila na wala silang kinalaman dyan, nagsagawa pa ng kunwaring raid doon sa Purak, Pampanga, sa Barangay Senyora, na mayroong isang isla-isla, may swimming pool, at mayroong pang tunnel sa ilalim. Tapos, may firing range pa sa ilalim. Hello? Pinaread nyo? Kayo may-ari? Pinaread nyo? Ano? Ginagawa nyo king ko yung mga Kapampangan Mga Kapampangan, panahon na po na mimingat kayo, ha? Mga dakal, mga Kapampangan. Dapat, huwag nyo nang iboto ang mga Pineda. Sekreto lang yan. Iboto nyo kung sino mga kandidato na malakas dyan na lalaban sa kanila. May balita ako na may tatakbo dyan. Sa tingin ko, maayos ang tatakbo dyan. So, yan po ang nakikita ko. So, ngayon, 50 million daw ang ulo ko, buhay man o patay. So, yan lang aking masasabi. Humihingi lang ako ng tulong sa inyo, tulong na dasal. At yan lamang po. So kung pwede naman, BBM, ay siguro naman bilang president sa Pilipinas, kung pwede, mabigyan mo ko ng mga security sa mga kahit siguro mga 10 lang na PSG, pero wala akong papakain yan, ikaw magpapakain.